pa ngayon. Yun na nga. Anyway, Attorney Mike, puntahan ko naman yung angulo ng ano. Ito, narinig ko to sa isang paliwanag niya, pero sa kabatiran ng higit na nakararami. Bilang isang abogado, ano ba ang pananaw ninyo sa kasong kinakaharap ni Senador Marcoleta, indirect bribery at saka plunder? Alam niyo po itong yung kaso na ito yung sinasabi ko dapat magkukwento kayo ng kasinungalingan, lapit-lapitan niyo sa katotohanan. Ganun mo ba? Ito sobrang layo niya po sa katotohanan, parang nangyayari, nagkukwento kami ng mga kapwa kaabogado sa ang aming sentimiento dito. Alam niyo, para ako yung pinag-aralan natin noon sa law school. Parang nababoy na lahat parang tinapon na lahat yung batas, because there is no such crime as plunder where the fund involved is private fund. Ito ay campaign contribution. Mangyayari lamang po yan kung itong fund na ito ay ginamit in exchange for a promise of a contract or a project. Nung panahon nagdo-donate sila hindi pa naman senador si Senator Marcoleta. Wala naman siyang project, wala naman siyang kontrata. Wala naman silang naiharap o naipakita na ebidensya para sabihin na nangako nga, may mga kontrata nga na pinamigay si Senator Marcoleta sa kanila in exchange for this. So ito talaga yung mga tipo ng kaso na alam niyo yun, yung pilit na pilit ba? Para kang ang pagwawangis ko nito, halimbawa dati kang small, ang size mo, eto mabaka, extra large ka na. Tapos pilit mo yung sinusuot yung t-shirt mo na small, tapos pag naisuot mo, kasya pa bagay pa sa akin. Ay naputok na yung taba mo. Ito na yung itsura noon. Ito ang itsura ni Ombudsman dito sa ginagawa niyang kaso na ito. Talagang putok na yung itsura ng kaso, obvious na lahat, na ito ay panggigipit lamang kay Senator Marcoleta. Ang tanong dyan, mas maganda, bakit mo ginigipit si Senator Marcoleta? Ayun ang sagot nung tagapagsalita ng Ombudsman parehas din niya tayo. Yung accountability at saka gusto din daw nilang malaman ng katotohanan sa bagay na yon, Attorney Mike. Kung kay Romualdez hanggang ngayon, hindi pa din ba nila nakikita yung katotohanan kay Romualdez? Si Bersamin, si Ping Lacson na mismo nagsabi, siya ay tumanggap ng 8 bilyon, di umano, doon sa Malacanang. Bakit hindi niyo ipatawag si Bersamin? Bakit hindi niyo kasuhan? Out of the 65 contractors na sinasabi ni Ping Lacson, ilan na yung kinasuhan nyo? Asan yung katotohanan doon? Out of the top 15 contractors na sinasabi ni Marcos nung sa kanyang State of the Nation address, nasaan na yung mga top 15 contractors mo na yan na pinagkakasuhan mo? Nasaan na? There is no truth. Walang katotohanan ang hinahanap dito. Ang ginagawa nila, ang malungkot yan, kasama pa ngayon, ang ombudsman that has been weaponized, ay itinatago ang katotohanan. That is the truth. There is no truth being searched here. Ang gusto nila, tabunan ng lahat ng kung ano-anong mga kaso, uunahin sila sa Senator Marcoleta para gipitin. Hindi ba aksidente yan na ang kanilang mga kinakasuhan at tinatakot ng kaso ay yung mga nasa oposisyon? That is no accident. That is deliberate. And that is weaponization of the institutions. No longer searching for the truth. They're just protecting their narrative and they're protecting their own interests. Nelson?